Ito ang balitang dapat malaman ng taumbayan na tila pilit tinatago at ayaw umano ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Ang balitang naging sentro ng usap-usapan sa social media ang pinakahuling yugto ng kapuso mo Jessica Soho matapos ang isang masinsinan at tila naging tensyonadong panayam ng premyadong mamamahayag na si Jessica Soho sa senador na si Ronald Bato de la Rosa. Sa simula ng programa, sinalubong ni Soho ang senador sa kanyang trademark na mahinahon ngunit matalim na paraan. Ang layunin ng panayam ay talakayin ang mga kasalukuyang isyong kinakaharap ng bansa, partikular na ang mga polisiya sa seguridad na naging tatak ng kaarera ng senador. Gayunpaman, mapapansin ng mga manunood ang unti-unting pagbabago sa tono ng palitan ng salita habang nagtatanong si Soho tungkol sa mga datos at ulat ng mga pandaigdigang organisasyon. Tila naging defensive ang senador. Sa kabilang banda, marami sa mga netizens ang nakapansin na ang bawat follow-up question ni Soho ay tila may kasamang undercurrent o haplos ng pang-iinsulto. Maraming netizen ang nag-analisa sa ekspresyon ng muka ni Soho na ayon sa ilan ay nagpapahiwatig ng pagdududa sa karapatan ng sagot ng senador. Sa bawat sagot ni De La Rosa, muling babato si Soho ng katanungan na nagbibigay diin sa pagkakaiba ng pahayag ng senador sa realidad na nararamdaman ng publiko. Hindi lingid sa mga nakapanood ang awkward na katahimikan sa pagitan ng dalawa. Sa tuwing susubukan ni De La Rosa na magpatawa o magbiro, isang paraan na madalas niyang gamitin upang pagaanin ang tensyon ay hindi ito tumalab kay Soho. Sa halip, nananatiling seryoso ang mamamahayag at muling ibinabalik ang usapin sa mga mabibigat na isyu. Agad na nagtrending ang hashtag na KMGS at Jessica Soho sa Twitter at Facebook at nahati ang opinyon ng mga manunood. Ang mga kritiko ng senador ay pumalakpak sa pagiging prangka ni Soho. Para sa kanila, panahon na upang masalang ng husto ang mga opisyal ng gobyerno. Ang mga taga-suporta naman ni De La Rosa ay nagpahayag ng kanilang pagkadismaya kung saan tinawag nilang walang respeto at bias ang naging pagtrato ni Soho sa kanilang idolo. Sa kabila ng ingay, nananatiling tikom ang panig ng KMGS production team tungkol sa naging daloy ng interview. Ang nasabing segment ay tinuturing na isa sa pinaka-controversial na panayam na napailabas sa programa sa loob ng mahabang panahon. Mga kababayan, ano ang masasabi niyo dito? At para sa karagdagang detalye, narito at panoorin natin ang full video. Okay, ito munang tingnan natin, no? Gagayon yun. Facilities, at least Suya ka kung sa bilat, sing iloy nga si Titanic. din po kayo dun sa Rahel, dun sa ICC facilities, at least makukulong din po kayo dun sa Rahel, dun sa ICC facilities, at least Dali lang. Palakasin natin. kung makukulong din po kayo dun sa Rahel, dun sa ICC facilities, at least magkasama ko kayo, di ba yun ang gusto nyo? Sabi nyo dati. Kung kasama kami sa silda, kasama kami. Kung hindi malayo, wala, kahit may audio, hindi kami, wala magiging communication between us. It depends na purpose nga. Qualify ko lang po, so willing kayo na magpakulong, basta malapit yung selda ninyo kay Digong. Ito sigurado. O yun naman po pala, willing naman po pala kayo magpakulong. Bakit? Nakaka-stupid ka! Hoy, Titanic! Why do you ask stupid questions? That is provoking him! Very provocative for a seasoned journalist to ask the idiotic and imbecile question. Wala ka pagtahan yun, di ka nga imbisang taan, makadulos. Kaya kahit iba'y ganda nga kabayo, hindi ka ginarespeto, kay duga ka magsagot, duga ka mag-question. Doon nangungutsa ba lang? Ang dating niya nangungutsa. Don't you know how to properly ask the question that a person listening to you will not feel provoked? Eh yun naman pala, gusto mo naman pala mapakulong, pakikikan pa pala. May tao nga gusto mapakulong, Jessica, in the very first place. Ang tanong ko naman sa'yo, bakit hindi ka pumapayat? Bilat sing iloy na nga lakad-lakad mo kung saan ka na nagalabot, may mga Amazon River ka na. Pumupunta ka na sa mga rainforest, kalabot ka na sa Afghanistan kag sa Iraq. Hindi nakukuha ang lahat ng mga pati liver mo. Ang tanong ko ngayon sa iyo, bakit ganun ka pa rin ka Titanic? Bastos ni... Alam mo, ikabastos ka, Jessica, sa totoo lang.
Tama naman nga ginagamit ni Vice Ganda. Ikaw nga example. Ginapasaringan niya ka sa kanyang mga show kay wala ka kapata. Ang lahat ng mga ginapakuno-kuno mo, nga mga interview mo, nga churrot mo ka sa Jessica Soho, nga mga atawag ni mga sitcom, hindi sitcom, ano na ganun tawag, documentary, puro lahat drama! Bastos ka, 4-star general, yun naman pala eh. Gusto niyo magpelikula, gusto niyo magpahuli. Bakit di pa ako pumunta doon? Ikaw tumulakad to! Bakit hindi ikaw ang pumunta sa daig bilaksing iloy nyo nga mga alputology kayo magtanong ng question? Bakit hindi ka mapakulong doon para magpayat ka? Ang pagkain doon 2 times a day lang sa gabi ginugutom ka? Grabe, mas matapang yan kaysa Monjaro, Jessica, magpakulong ka mga 6 years. Mabuti kung hindi ka magkalansay paglabas mo, subukan mo bala. Mamatay ka rin dyan sa lahat ng mga di gusto mo. Gusto mo nga hirangin ka rin kaghanapin ka sa nga isisip, patayin mo lahat ng mga adiktos. Lahat ng mga drug lord, Jessica, patsa. Total, libot naman ng libot ang ginagawa mong yun. Kadusis Tadmanian, devil kang Titanic ha. Patsa ang lahat ng mga taga-Binundo, patsa lahat ng taga-Tundo. Patayin mo lahat ng mga drug addict tapos surrender ka sa isisi, sabihin mo, I did some extrajudicial killings. Yan ang sabihin mo, mabuti kung hindi ka lalabas ng galupyak ang guya mo eh. Gaamo ka na 4-star general, hindi mo namang binigyan pugay. Ang kanyang pagtulong sa atin hanggang ngayon, hindi ka pa nililitsyon. Buhay ka hanggang ngayon, hindi pagimpasakan ang bunganga mo sa mansanas. Buhay ka ngayon, Jessica, hindi ka nililitsyon per kilo dahil kay Bato. Hindi tayo nasulong yung mga terorista nga abusaya. Kung wala sa mga katulad ni Bato nga mistad bilang si Iloy, bininta na ang panit mo nga malutong. Klase isang journalisto, 4-star general, dedicated his whole life defending our nation, and this is how you interview him? Nga hindi mo pagkabalon sa mga tao, sana ginatanong mo ng sarili mo, Jessica, myself, bakit hindi ka pumapayat, nagaguto ka, hindi ka na makita, hindi ka nakasya sa kamera? Dapat yun ang ginatanong mo sa sarili mo, bastos! Kagagasi mo, wala ka sa, ay ano ni sila yaman, you are so about Tatay Digong. You're so mad about Duterte, you are biased. You don't know how to ask questions properly. You do not know how to moderate an interview, a good journalist. Dapat hindi ma-feel ng mga tao that you are already pissed off or annoyed. Nakikita sa pagmumukha mo, ga-uwel-uwel ang bakbak mo. Eh, yun naman pala eh. Sabi sa pilatsing, yung gupagwapa nga Tidiberti Litabis, alam mo ikaw, hampi-dampi sa tunawol, hindi tagit ka bala ginabugres, Jessica, naawa ko sa'yo. Kasi pag akong nag-describe sa'yo, hindi ka ganyan sa akin mapuslan. Hampi-dampi sat on a wall, hampi-dampi had a great fall. Yun ang drama mo, ga-uyog-uyog ka kada magtawa, aga-amu-amu ka niyo. Hanggang ngayon, extra large pa rin sinusuot mo, ang mga ginasuot mo sa mga, lahat mo nga mga interview, kung hindi ko, mutualya. Lagi na lang ang mga ginasuot mo nga mga Pilipiniana. Kung hindi, bilatsing iloy ka sa mga dahon, sang saging nagasuot kayo, di akumot. Ay, wala makasya sa'yo. Tapos batusin mo ang 4-star general na lahat ng buhay ng Ibato, ang lahat ng Granada, sinalo. Ano ni siya na klase naman, alam mo, hindi ka na gani maganda, masama pa ang ugali mo. Mabuti sana pala kung may kagandahan ka kahit kunti, kaya very good, Vice Ganda, kahit nainis ko kay Vice Ganda nga kabayo. Otro din nga taga Sodom and Gomorrah, congratulations, ginbugris mo ng man yun. Ga-irritar sa bala, makita mo si tsura nyo. Gusto mo naman papakulong ba sa mama? Sabi ko ba, ikaw doon sa mama, sa ISIS. Para magpasok mo yung 6 years, paglabas mo, kalansay ka na. Follow the light. Para paglabas mo, si Mary Walter ka na. Mga yun, is this how you promote journalism? Is this how you present yourself to the Filipino people? That you are not using profanity, but your bitchy face could not lie. It doesn't lie at all. It is so obvious that you were provoking him. Tapos kung ma-provoke mo siya, mag-express kayong dalawa, buyayawon ka ni Bato or walkoutan kanya si Bato na naman ang traidor. Si Bato na naman ang traidores. Itong ginagawa nyo, you push, push, bilatsing ilo, you poke. Hasta na lang yung until his back on the wall. He's a human being. Mapipikon talaga na ang kalbo. Bilatsing iloy. Pariyo kayong dalawa ni Bato, ang pinampi sa tunawul. Sana nagalikan kayong dalawa. Okay na lang si Bato kasi
lalaki naman siya, okay na lang maghampid-hampis sa tunawol, pero ikaw hindi okay. Bakit ka ba galit kay Duterte? Ano ko ni Duterte? Hindi ka pumayat sa mo noon, gaga-overdose ka. Baka binigay sa iyo nga item chararat made in China, dapat maghanap ka sa mga buko pandan flavor, Jess. Bilat sing iloy ni nga hampid-hampis sa tunawol, akala mo naman sa iyo di bla. Wala ka sang respeto, bilat sing iloy hampid-hampis sa tunawol, hampid-hampis, had grateful. Huwag mo kong isperkiti kung Don't chismoso. Kung hindi yun naman pala, gusto mo naman pakulong, bakit ka nang sumama? Bakit hindi ka sumama doon? Para doon maano ka, makadiet ka, nang gusto ka exercise araw-araw. Kasi kung dyan lang, pati ang nanay at tatay mo, kag mga anak mo, kinakain mo. Pati ang mga kameraman mo, kag mga production staff mo, ginalunok mo sila pag ginutom, kag wala ka fudang. Para mas-save mo naman, mas-save the planet mo, kag hindi maubos lahat ng tao, ng mga empleyado sa GMA, pumunta ka doon sa Hague. Ikaw doon na mag-jamming kay tatay Digong. Para sa pilitan ka makadayat kasi kung sa Pilipinas ka nang tingnan mo hanggang ngayon di ka nagkapayat. Ay kung magutom ka, ginagawa mo bilat sing iloy pangimagas. Ang lahat ng mga kameraman mo, kag mga production staff mo, ginalunok mo sila lahat, iluwal mo sila, kawawa naman. Andyan sa mga tiyan mo, tingnan mo. Hanggang ngayon, ang size na dinasuot sa UD size ang kumot. Nagakuan pa ko nag-hold back pa ko kasi kahit papano babae ka. Pero alam mo, Jessica, sa totoo lang, lahat ng mga shows mo ngayon, mga puro na lahat boring. Do hindi na sa mga true blue, bala more on dramatic, chururot, ginawa yun na short stories, tapos do hindi na makasqueeze ng emotion. It's not reality anymore. Ang mga show mo, mga puro lahat, mga 95% na ngayon, Charito Soles, 95% Diyos, Chichi Lazaro, 5% na lang true blue, kaya hindi ka na effective. At ang isa ko mga concern, si Alan Cayetano, SP, Senate President Alan Cayetano, do not be intimidated or do not please everybody. Do not please whoever sits there in the Senate or whoever sa gobyerno. Ang i-please mo kami kasi kami naman ang nagboto sa iyo, sir. Parang kinakabahan ako pala kay Senate President kasi I think he's so exhausted and tired that he is just willing to give in. I mean, busy na masyado, sir, si Jesus, si God. Para sabihin mo, God, kung italaga mo ako dito, kung ilagay mo ako dito, ilagay mo ako, pag kinuha mo ko, kunin mo ako, sir, we cannot afford to depend. Everything that is happening on earth, I mean, we should. But what I'm trying to say is, there are furthermore great, or I mean, heavier things that God needs to take care of, kaysa naman sa walang kwentang impeachment ito. Kinukot mo palagi si God na busy si God. Ikaw na lang na ang mag-decide. Parang ang ginaano mo nga pakisira-sira, no. You have to fight like the way we are fighting. I-fight mo talaga, you have to show your colleagues na hindi pwede nga sikaun ka lang. Nga api-apihin ka, you have now the gavel. Hold on to it, Mr. Senate President. Be loud, be proud. Feeling ko sa kayo ginanerbana, sa kayo ginanervyos, kung ba't ka nininervyos, Alan? You have the numbers, you have the support of the people. Ilan lang naman ang nag-aupo ngayon sa gobyerno. Sobra kami 32 million, sir. And we are the Constitution. I mean, just looking at you, and every time you're being questioned by the media, you keep on quoting God. God is tired. Hayaan mo na si God ngayon doon sa mga gera dito sa Middle East, sir. Hayaan mo na sa isolve mo na ang mga problema sa mga Sudan, sa mga Yemen. Marami doon sa mga tao nga mas grabe pag ang kanilang problema, ng mga famine, ganun. Iyan ang mga problema natin doon ngayon sa bilat sing iloy natin ng gobyerno. Ikaw na lang na ang mag-resolve. I really feel every time I see you that there is kind of, you are so loosened up that you do not realize that you're actually letting go of the Senate presidency in order for you, maybe, I don't know, you want to have peace or something. Binigayan sa iyo, sir, kasi kaming lahat naniniwala na kaya mong lumaban. Huwag ka mapapressure sa mga EUD sa kanila. Lalong-lalo na kay VVM, huwag ka mapapressure. According to you, you are the last door of defense, so to speak. So defend us. Kami ang bumuto sa iyo, hindi si BBM. Parang awa mo na, Senate President, fight for your position. Huwag mong ibigay, I am aghast to know that you actually offered it to JV just to transfer to your group.
He does not deserve it, Mr. Alan Cayetano. Senator Alan Cayetano, he does not deserve to have the chair. Hindi mo ba alam na pag nilagay mo sa Senate President, he is not going to assign you to have your committee? He's going to give the committee to the Bilaksing Iloy Crocodile Dundee? I mean, I know you are far more intelligent when it comes to the dynamics in the Senate, but it doesn't take rocket science to decipher what people will do if they're going to take the chair again and gavel from you. I was I'm pretty much disappointed na gin-offer mo sa kanya. Why would you do that to an enemy? To an enemy. Oo, gusto niya mag-step aside na lang siya, gusto niya peaceful. I hope you're not gonna do that. And if you do, that is really, we're going to be very disappointed at you. And I have to think twice if I want to vote for you again in the next election. Para sa mas marami pang video na katulad nito, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. As always, maraming salamat po and goodbye.